tatlo. Asawa niya? Anong sabi? Yung pong lalaki. Kasama po doon sa tatlong sumakay po sa akin. So, pwede ka tumayo at ituro mo kung sino yung lalaki nagsabi sa'yo? Apo, pwede. Sige na. So, tinuturo mo yung asawa ni Franz na si Pablo Ruiz. O sige, bumalik ka na. The committee secretary is directed to note the same description being made, just made by Okay, Mr. tapos, Richard Pinto. Tapos Richard, sinagot din ako ng tauhan na hindi mo ba alam na kaya sinasaktan yan ay naglalagay ng buhok sa pagkain at naglalagay ng patay na daga sa pagkain. Pinabura sa akin ang larawan na kinuha ko. Sinabihan din ako ng amo na kung hindi ko raw buburahin ay dadalhin daw ako sa pulis kasi bawal na daw ang ginawa ako. Sinabi niya pa na hindi mo ba alam na matagal na sa amin si LV? Sinagot ko po ulit na matagal na pala sa inyo yan. Ibig sabihin, matagal nyo nang minamaltrato yan. Sinagot ulit ako ng amo, aba, magaling ka pala magsalita, burahin mo na lang ang picture. Binura mo ba yung picture? Apo. Pero Binura bago ko po binura yun, naipasa ko na po sa GC namin. Ano po? Bago ko po nabura, naipasa ko na po sa GC. Sa group chat po. Naipasa mo na. Apo. So, talagang pinilit niyang burahin yung litrato. Apo. Kinuha ba niya yung cellphone mo para malaman na talagang Hindi, binura mo? pinakita ko na lang po sa kanya na tinanggal ko na yung picture tapos sumalis na po sila. Okay, so, isa itong amo niya doon sa tatlo lalaki, no, na in-identify mo. Apo. Sino yung tauhan na pinagbantaan ka na dadali ka sa polis? Siya rin? Kasama po siya nagsabi. Siya rin nagsabi? Apo, yung dalawa pong tauhan niya, gusto niya na po akong ipabitbit dun eh. Ano? Gusto niya na po akong dalhin sa sa station po ng pulis. Gusto ka niyang dalhin sa police Opo, station? kasi bawal ito si daw po Pablo Ruiz. Apo. Mr. Pablo Ruiz, tinakot mo ba? Yes, sir. Yes, sir. Pakilas ng konti kasi medyo mahina bagay yung tangay ko. Tahinga ko. Totoo bang nilapitan mo siya doon sa gym ng munisipyo? Opo, linapitan At ko po siya. Oh. Gawa na po nung Well, sa pagpicture matanggalin yung niya po face sa pagpicture na po sa tindahan. Kasi nadala kami kasi nung 2014, gawa nung may nagpipicture sa amin, ay na-hold up po kami ay. Kaya na-hold up po kami po. Kaya pinilit ko pinatanggal sa kanya, baka kung ano-ano na naman po 'yon. Pura yung kinuha niya litrato ni Manang LV dahil sinabi mo raw na matagal na si Aling LV sa inyo dahil yung kasalanan ni LV naglalagay rin siya ng buhok sa pagkain, patay na daga, etc. etc. Kaya mo pinabubura. Wala man po, di ko naman minumura po. Ha? Hindi ko po siya minumura po. Hindi ko sinasabing minumura mo. Pinabubura mo yung litrato. Ay, pinapabubura ko po talaga po yun. Bakit? Gawa po kasi nung 2014 po, kami ay may nagpipicture din ng mga lalaki doon. Nadala kami kasi baka maulit-ulit, kaya pinabura ko po yun, yung picture doon sa... Sino yung kasama mong dalawang lalaki? Wala, ako palang mag-isa po. Tatlo yung sinabi mo, Richard. Tatlo po. Sino yung dalawa? Wala po, ako lang po mag-isa. Pumunta kami sa may gym po, nandun po, naabutan sila po sa gymnasium. Ano? Sa gym po, sa naabutan po. Sa gym? Opo. Paano mo naman nalaman na nakuha niya ng litrato si Aling LV? Ay, nakita ko pa naman sa labas po na pinipicturan niya po dahil malapit lang po sa basurahan at saka sa tindahan namin po. Doon mo lang ba siya nauna nakilala? Opo. Ha? Yun lang po, minsan lang po. Itong si Richard. Opo. Tapos, nung nagpapahinga siya roon sa gym ng munisipyo, bigla mo lang siya pinuntahan. Opo, pinunta ko po siya dahil pinapatanggal ko po nga yung picture po na
na pinicturan yung tindahan. Kasi nadala ka sir po yung nangyayari sa amin po nung I'd like to recognize nakaraang... the arrival of Senator Ronald Bato de la Rosa. Go ahead, go ahead. Totoo ba yan, Richard, na pinabubura niya dahil sabi niya, minsan daw malapit na siyang ma-hold up doon sa tindahan? Hindi ko po pinipicturan yung tindahan niya, si Nanay LV po ang pinicturan ko. Yung picture na kinunan mo, hindi naman yung tindahan, di ba? Si Aling LV? Opo. Oh. Ginong Pablo. Hindi naman kinukunan yung tindahan mo eh. Si Aling LV kinukunan niya ng picture dahil naawa nga ito si Richard dahil pasa-pasa nga yung katawan. Hindi po sa tindahan po namin na nakaharap sa Nakita ko yung nagpipicture picture, po. wala naman tindahan na nakalarawan doon sa litrato eh. Panay yung pasa ni LV yung nakita ko sa litrato eh. O ano yung sinasabi mong tindahan ng kinukunan? At bakit ka nangangamba na ma-hold up ka ulit? Na may tangkang hold up sa'yo. Hindi naman tindahan yung kinunan niyang litrato. Your Honor, yung nakita na sa picture, tabi tindahan namin Walang po. tindahan. Kinunan mo ba yung tindahan? Hindi po. Sino kinunan mo? Si Nanay LV po. Oo. Nasa yung litrato? Pwede ba ano dyan? Pakita? At paano mo nalaman na nasa gym si Richard? Yes, Your Honor, di ko po. Paano mo nalaman na nasa gym si Richard? Para puntahan mo. Paano mo nalaman na nandun si Richard sa gym? Dahil pinuntahan mo sa gym, di ba? Sa munisipyo. Your Honor, pakilala. I'm not asking you. Paano mo nalaman na nasa gym si Richard? Kasi po, Your Honor, kasi doon sila lahat na nagbabasura, doon sila nagtatambay po pagkatapos ng basurahan. Paano mo nalaman doon sila nagtatambay? Paano mo nalaman doon sila nag-i-standby? Minsan po, doon po sila kasi nakikita po, nag-i-standby po pagkatapos ng trabaho nila. Alright, can you please... Ayan, yung litrato. Nasaan ang tindahan dyan? Yan tabi niya po yan, katabi po yung banban po. Tindahan na Kita po yung yan. tindahan? Opo. Nakikita... Nasaan tindahan? Wala akong nakikita yung tindahan dyan. Ang kinukunan niya, dalawa yata yung slide niya, no? Dalawa yung picture na yan, di ba? Close up lang isa. Nakita mo yung pasa at maggalos sa braso ni Manang LV. Yun ang kinukunan. Walang litrato ng tindahan na kinukunan nitong si Richard. Ano yung sinasabi mong tindahan? Your Honor, kasi yung tabi ng ban, dito lang banda po yung tindahan. Kaya Kasi siguro, nakikita po. kaya mo pinuntahan si Richard dun sa gym para pagtakpan yung ginagawa ng asawa mong pagmamaltrato. Tama? Hindi po, Your Honor. O bakit there is no reason for you to go to the gym and confront Richard to remove or to delete the pictures that was taken? Sinungaling ka eh. Sigot. Hindi po yun, Honor. Anong hindi? Kaya mo, ang opinion ko, siguro, I think my colleagues here will also share the same opinion. Kaya mo sinugod si Richard dahil, at pinabubura mo yung litrato na kinunan niya na may galos si Aling LV dahil pinagtatakpan mo yung karumal-dumal na ginagawa ng asawa mo dito kay Aling LV. Ayaw niyo mapahiya. Tama?
Hindi po, Your Honor. Ano tama doon? Dahil sinasabi mo, kaya sinugod mo si Richard at pinadidelete mo yung litrato dahil baka ma-hold up yung tindahan nyo. Yun ang sinabi mo kanina. Dati po kasi, Your Honor, na na-hold up na kami. Walang tindahan dyan. Ang kino-close up yung mga galos sa braso ni Manang LV. Intelligence of Senator Estrada, yung building sa likod, yung ba yung tindahan nyo? Yung malaki yun, no? Yung ba yun? Sa inyo ba yun? Ano yun, nasa likod na yun? Yung ba, sa likod, yes or no lang? Palengke po yun, Your Honor. So Dito po sa amin, Your Honor. Dito So, ba? yung nasa likod, hindi nyo tindahan nyo, wala rin kayong pwesto roon. Wala po, Your Honor. Ayun, Dito lang po. okay. Yan katabi mismo na Your Honor. Diyan siya kasi nagpipicture. Nakaharap sa aming tindahan, Your Honor. Dito banda. So, ang sagot sa tanong kay Senator Estrada, ang pinicturan, hindi yung tindahan, kung hindi yung galos. Yung ba ang ginawa mo, Richard? Yes po, opo. Ayun. If Senator Estrada will... Wala kang intensyon na kunan ng tindahan. Tama ba ako? Wala po. Ang intensyon mo lang kunan yung galos. Tama. Yung sugat ni Aling LV sa braso. Opo, yun lang po talaga. Okay. Siguro maituloy ko, Senator Estrada, yung ikaw ay nagtatrabaho sa munisipyo, hindi naman ikaw siguro yung driver ng truck, ano? Hindi po. Okay. Iba pa po yun. May pahinante kayo. Ilan kayong pahinante? Di ko na po matandaan kung ilan Hindi, po kami. pag lumalakad yung truck, nakuha ng basura, ikaw lang ba mag-isa, driver? Nung time po na humakot po kami ng basura, marami po kami. Kasi Marami. bali 3 truck po doon sa... Hindi, yung truck ninyo. Ilan kayo? Bawat isang truck, ilan yan? Isang pahinante, 2 pahinante, isang driver. 4 po, kung minsan po 5. Kasi yung 3, yun ang kukuha ng basura. Yung isa nag-aabang sa truck, ipinapasa na lang doon. Opo. Siya yung mag-aakyat, di ba? Pero nung mga panahon po yun, lahat po ng mga tao sa truck ay nagsama-sama. Kaya marami po kami. Marami kayo. Opo. Naikwento mo ba ito sa ibang mong kasamahan? Sa driver o ibang kasamahan? Opo, alam po nila na ano May na... kinunang kang litrato na kasi may previous incident na ito yung kinukwento ko sa inyong may sugat-sugat. Nandito uli siya, nagbigay ng basura sa atin. Kaya ako kinuna. Pero pinadelete nung amo, nung 3 lalaki. Naikwento mo yon? Hindi po. Hindi mo na naikwento? Opo, sa GC lang po, sa group chat lang po talaga na naipasa. Ayun. Pero yung mga kasama mo sa trabaho, naikwento kasi nagbe-break kayo, nagme-merienda kayo, nagkakape kayo, pagdating sa MRF. So, nakunan ko na naman ng litrato, yung si Manang LB. Nakita niyo ba? May naikwentohan kang ganon? Wala po, pero alam Wala. po nila na nakunan ko ng picture yung si Nanay LB po. So, alam din nila kung bakit mo kinukuha ng litrato? Para makita yung sugat. Hindi po, hindi rin po. Ayun. So, wala silang tanong, bakit ka inaawat nung ano? Bakit pinapadilit? Walang tanong ganon. Wala po, wala pong ganun. Mr. Chair? Senator Richard, Estrada and then Senator De La Rosa. Richard, teka, bakit interesado ka kunan yung sugat o galos ni Aling LV? Naawa lang po talaga ako sa kalagayan niya. Hindi pa ganito ang kanyang kondisyon nung kinunan mo ng picture. Hindi pa po. Hindi pa siya Hindi pa bulag. po siya bulag. Hindi pa siya bulag. Opo, pero may mga sugat na nga po siya na. Sa kanang braso lang yung kanyang galos at sugat. Opo. Ha? Opo. Parang nagsipla nga po sa sa motorsiklo. So plain and simple, naawa ka lang Naawa kaya lang mo po. kinunan ng litrato. Alright. Mr. Chair? Yeah. Unless you have an introductory statement or Wala you na, can Mr. Chair. proceed with the questioning. Sorry, I'm late. Just would like to know if Richard Pinto has already shared with this committee what happened during their confrontation with Mr. Ruiz regarding the removal of the picture. Ano bang He is doing it right now. He's doing it okay, right now. okay. Yung Gusto ko inawat lang sila, malaman kung bakit siya kinausap at paano siya kinausap. Opo. At Ano sumagot na nangyari? rin si Mr. Ruiz kung bakit sila, like to acknowledge the arrival of Senator Tulfo as well. Thank you, So, Mr. Chair. sinagot ni Mr. Ruiz yung tanong ni
Senator Estrada. Yung version ni Richard. Na pinapa-delete yung litrato. Ito na nasa harapan natin ngayon. Mr. Chair. Gusto ko lang malaman sana, Mr. Chair, yung version ni Richard, yung kanilang... Okay, ulit. For the benefit of Senators Tulfo and De La Rosa, kinuha mo litrato, hinarap ka ng 3 lalaki, pakiulit ng in 2 minutes, pinakamatagal. Ayun po, yung kinunan ko na po siya ng litrato. Sinaway po ako yan po yung nasa picture na lalaki na yan po ang sumaway sa akin. Tapos pagkadating po namin ng munisipyo, doon po sa may gym, sa pahingahan po namin, kasama po siya sa 3 lalaki. Anong ginawa sa'yo? At sinaway lang po ako at pinatatanggal po yung litrato na kinuha ko. Sino Pinabubura nagutos na. daw? Sino nagutos? Kasama po siya isa po ang mismo nagsabi na tanggalin ko yung... Si Mr. Ruiz, Opo. kasi ang sabi niya na takot daw ma-hold up sila. Yun ang sabi niya? Yun po sabi niya. Takot siya ma-hold up? Sabi niya po. Yung kasasabi lang ngayon. Kasasabi lang ngayon. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Tulfo. Excuse me. Pablo Ruiz, Estrada, you can continue. sino yung naka-blue na yun? Hindi ko po kilala, Your Honor. Hindi mo kilala? Hindi po. Hindi mo tauhan yan sa tindahan? Hindi po, yung nakakulay blue po, hindi ko po kilala po yan. Sige, sige. Kasamahan sa trabaho yon? Di ba? Hindi po. Marami kayo, sabi Hindi. mo sa truck. Hindi po. Yan po yung sumaway sa akin. Ayun ang sumaway. Opo. So, empleyado yan ni Mr. Ruiz o ng tindahan. So, empleyado Siguro mo. po. Kung isa siya sumuway I-close up mo nga, pwede ba i-zoom? Oh, tingnan mo. Hindi ko ka talaga kilala, Your Honor. Ha? Hindi ko po talaga kilala, Your Honor. Richard, isa yan sa sumaway sa'yo. Opo. Sumaway sa'yo the same day, kaya naalala mo dahil naka-blue na t-shirt? Opo, yan po. Kasama din po siya sa sa munisipyo. Sinungaling talaga ito. Sa pagsaway po. Ano, Ginoong Pablo? Lumapit ka sa screen. Tingnan mo. Mabuti. Oh, ito naka-blue. Your Honor, parang hindi ko na makilala, Your Honor. Ha? Parang hindi ko nakilala po, Your Honor. Tumutulong kay Aling Ay, hindi na makikita ni Aling LB to. Tumutulong kay Aling LB to, yo. Di ibig sabihin tauhan mo. Your Honor, talaga hindi ko matandaan. Sige na. Mr. Chair. Oh, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Mr. Ruiz and Mrs. Ruiz, andito na po sa amin ngayon yung result ng polygraph test na ni-request ko. Senator Yeah. Tulfo, we will be, with your permission, we will be establishing first we have the presence here of the NBI. Siguro kung pwede mo munang i-hold muna yan para mamaya pati establish muna natin yung credibility ng NBI, yung gumawa. Pwede ko na pa-establish ngayon, Mr. Chair. Meron pa tayong isang nalalabing testigo na pinatawag natin na bagong dating na hindi pa natin natatawag for purposes of orderliness here. We have alias Pau Pau na nasaan na si alias Pau Pau? Pakita sa kamay. Ito. Okay. Para maiayos natin, ito munang si alias Pau Pau ang ating tapos ka na ba sa Estrada kay Mr. Chair? Paul? Mr. Chair, meron lang akong tatanong dito sa mag-asawa, if you will allow me. Go ahead. Related to Paul or dito na sa bagong testigo? Hindi kasi ako na-brief tungkol sa bagong testigo. Nobody told me about the new Meron tayong 3 bagong testigo. Si Miss Melinda, Manang Melinda Magno, kasama yung kanyang anak na si Jerwel na sumulpot kasi ang pinag-usapan kasi Senator Tulfo nung huling hearing, sinasabi ni Manang LB na siya ay nagsimula magtrabaho 2017. Ang sinasabi ng mag-asawang Ruiz, sila ay namasukan si Manang LB Mr. Chair, 2019. So ngayon pinatutunayan ni Manang Melinda na 2017. Si Paul naman ay yung sa basura
At meron ding isasalaysay sino yung bago? Pau Pau Okay. na ngayon lang sumulpot din. Mr. Chair, kaya tayo nandito lahat ngayon is to establish kung itong dalawang mag-asawa ay nagsisinungaling o hindi. Regardless, kahit na lang witnesses pa tayo isasalang natin dito, the ultimate talagang gusto nating mangyari is to establish na nagsisinungaling itong dalawa o hindi. At kapag nagsisinungaling, then makakasuhan natin at makukulong. Yun lang po yun para sa akin. So sana po, yung tatanungin ko sa kanila, kasi I wasn't informed na meron pala mga bagong witnesses. Really, I wasn't really informed. I didn't know. Kasi kung I know, then I should have prepared my questions para di sa mga witnesses. But anyhow, para sa akin, regardless kung meron tayong 10 witness o 1,000 witness, still, in the end, ang gusto natin malaman kung nagsisinungaling to o hindi, itong dalawa. Yun lang po yun eh. So, sana kung papayagan nyo ako, ang kakatanungan ko ay para ma-establish once and for all na talagang itong dalawa ay sinungaling. Yun lang po yun. Okay. Senator Tulfo, with due respect to our members here, pwedeng tapusin muna natin to si alias Pau Pau para mabilis lang ito. Kasi ngayon lang sumulpot ito na very relevant din ang kanyang Okay, kasabihan. then can I use my time? Pa ako na lang magtanong kahit na wala akong information? Definitely. Establish ko lang si alias Pau Pau. Sige and po, then ako na po mag-establish. You will have the first crack. Ang pangalan mong tunay ay Paulo Custodio Tuling, alias Pau Pau. Ikaw ay naninirahan sa Mamburao, Mindoro Occidental. Pakion ng mic. Tama po ba yun? Tama po. Pwede bang malaman kung kailan mo unang na-encounter ito si Aling LB at ano ang itsura niya nung una mo siya na-encounter? Nung pagpasok ko po dun sa bilang trabahador po ni Ate Franz po. Trabahador ka, pero akala ko ikaw ay nagtatrabaho sa munisipyo o Hindi. sa NEDA, Hindi po sir. sa PSA. Kasalukuyan nagtatrabaho pa lang po ako sa PSA po. So namasukan ka rin kina ma'am sa mag-asawang Ruiz. Opo sir. Bilang pong assistant lang po. Assistant. Gano'ng katagal ka nagtrabaho doon? Hindi po sir, 2 weeks lang po ako nagtrabaho. doon, 2 sir. weeks lang. So nasaksihan mo ba kung paano minaltrato si Aling LB? Opo sir. Ayun. Yun ang siguro ang itutuloy ng mga katanungan ni Senator Tulfo kung sinasaktan, minumura, nakita ng iyong dalawang mata at kung ano naman ang iyong naging reaksyon. Thank you. Opo. Thank you, Mr. Senator Chair. Tulfo, you have the floor. Yes, Mr. Pau Pau, isa po kayo nakasaksi na sinasaktan nitong dalawa si Manang LV. Opo. Okay. Pasensya na, late ako. I wasn't informed on time na magkakaroon ng hearing today. Kailan niyo po na-witness yung pananakit nitong mag-asawang Ruiz kay Manang LV? Actually po Senator Rapi po, hindi ko po talaga na-witness. Yun po ay naririnig ko lang po. Then nakita ko lang po si Ate LB na naghuhugas po ng kanyang bibig at saka po sa ari niya dahil po gawa po dun sa sili. Okay, naghuhugas ng bibig. Nasaan po kayo noon at nasaan si Manang LV? Nandun po sa likod po nung tindahan po. Sa likod ng tindahan. Opo, dun Kayo po sa... ba'y trabahador din ng mag-asawang Ruiz? Hindi. Yes po, Senator. Pareho kayong trabahador. So, Opo. nakita mo na naghuhugas ng bibig and then you ask her, tinanong mo siya kung ano nangyari. Yes po, sir. Anong sinabi niya po sa inyo? Sabi niya po sa akin nilagyan daw po siya ng sili. Inuugasan niya po kasi po daw pumanghang. At sino raw naglagay ng sili? Si Ate Franz daw po. Okay. Matapos mo marinig sa kanya na nilagyan siya ng sili at sinabi niya si Ate Franz ang may kagagawan, anong sumunod na ginawa niyong aksyon? Wala po, Senator. Kasi po, hindi po kami makagawa ng aksyon sa takot na rin po namin. Was that the first time na nakita nyo? Nasaksihan nyo yung paghuhugas niya ng bibig or nakausap mo siya at sinabi niya na may ginawa sa kanyang hindi tama si
Mrs. Ruiz? Ay, hindi po, Your Honor. Nakikita din po namin na sinasaktan po si Ate LB at minumura niya din po. Okay. Makailang beses mo na nakita sa dalawang mata mo habang sinasaktan si Manang LV kung meron man? Nasa isang beses lang po. Isang beses. Yung sa isang beses nakita mo siya sinasaktan, anong klaseng pananakit at saan banda? Yun po yung sinuntok po si Ate LB. Saan siya? Saan bandang lugar yun? Sinusuntok po si Ate LB ni Ate Franz po sa braso niya po. Sa braso. Pero saang lugar ng bahay? Sa tindahan? Doon din po sa tindahan nila po. Sa tindahan. Okay. Anong araw yun at anong oras? Yun lang pong hindi ko po maalala po. Sige. So, yun yung isang beses nakita ng dalawang mata mo, sinusuntok niya sa braso si Manang LV ni Mrs. Ruiz. Anong dahilan ba niya sinusuntok sa braso? Kasi daw po, Your Honor, ginagamit daw po ni Ate LV ang mga gamit po nila. Anong klaseng gamit? Yung katulad po sa personal hygiene, yung ano po, yung toothbrush, ginagamit daw po ni Ate LV. Totoo naman o hindi sa inyong palagay? Hindi po. Kasi po si Ate LV po wala naman pong ginagamit na toothbrush. Kasi sabi niya po sa amin, ano pa daw po ito-toothbrush niya, wala na nga daw po siyang ngipin. Okay. Now, yan yung nakita ng dalawang mata mo na sinusuntok sa braso si Manang LV ni Miss Ruiz dahil nga ginamit daw kuno yung kanyang hygiene Yes po. ng mga gamit. Tapos ngayon, bukod pa dun sa nakita mo sa dalawang mata mo, sabi mo, narinig mo na nananakit itong si Mrs. Ruiz, sinasaktan si Manang LV. Tama? Opo. Mga ilang beses. Sa maalala mo. Madalas pong masaktan si Ate LV po kasi po marami daw po siyang ginagawang kasalanan. Pero sa matatandaan mo lang, 5, more than 5, 6, more Nasa than 10? more than 5 po siya, sir. More than 5. Yes. At dito sa more than 5 na pananakit nitong si Mrs. Ruiz pa o kasama si Mr. Ruiz? Hindi po, sir, si Ate Franz lang po. Okay, si Mrs. Ruiz na more than 5 na narinig mo lang, hindi mo nakita ng dalawang mata mo. Anong klaseng pananakit ang ginawa nitong si Mrs. Ruiz kay Manang LV? Yung pong suntukin si Ate LV sa braso niya, sikmuraan, untog po sa may freezer, yan po. Ganun po ang ginagawa sa kanya. Senator Tulfo. Kanina mo pa binabanggit yung Franz. Sino ba yung Franz? Pwede ba ituro dito? Yes po. Pwede Your mo Honor. lapitan, ituro, ma-identify mo. Samahan ka ng usaa. Tumayo Yes ka. po, yes po. Tumayo ka. Lapitan mo, may distansya ng 1 metro kung may tuturo mo. Anong kulay ang suot? Let the secretariat capture that pointing demonstration by Mr. Pau Pau, and to have that reflected in the records of these proceedings that Mr. Pau Pau pointed to Mrs. Ruiz as the alleged culprit in all the violent acts committed against Manang LV. Makupo ka na. Senator Tulfo, you can resume. Salamat, Mr. Pau Pau. So, yung sa more than 5, it could be 6, 7, a dozen, or even 100 times. Kasi pag sinabi more than 5, hindi mo na mabilang kung ilang beses. That's good. Now, puro suntok and untog. Yung untog ay ulo ni Manang LV, inuntog nitong yung tawag mo sa kanya, Ate Franz, Opo. aka Ate Franz, or actually Franz naman talang pangalan niya, or Mrs. Ruiz. Inuntog sa freezer. Opo. Isang parte ng freezer. Doon po yun sa labas po. Hindi, sa isang parte, kwadrado yung freezer, di ba? Mataas ba yung freezer o maliit? Doon, yung ano po, yung nakahiga pong freezer. Yung nakahiga. Opo. Saan niya inuntog? Banda sa parte. Sa pagkakaintindi mo, sa pagkakarinig mo, kasi narinig mo lang to, di ba? Doon po sa gilid po. Sa gilid. Opo. Okay. So, sa lahat ng insidenteng ito, ng pananakit, pag-uuntog, panununtok, wala bang nakaisip sa inyo na magsumbong sa barangay? Wala po, Your Honor. Okay. O wala sa inyong nakaisip na kumprantahin siya at pagsabihan? Opo. Kung gagawin po namin yun, mawawalan po kami ng trabaho. At sa Tama. takot na rin po namin, kaya po hindi na rin po kami nag-report. Tama. I agree. So, bukod kay Manang LV, meron pa ba sa inyo
ang sinasaktan? Wala naman po, Your Honor. Okay, sa iyong palagay, anong dahilan kung bakit si Manang LV ang paborito niyang gawing punching bag? Dr. Tulfo, if I may interject. Sa iyong sinumpaang salaysay, sinabi mo, dinuduro ka din at minumura. Opo. Sinakta ka ba? Hindi po. Pero minura ka. Minura niya po ako. Bakit ka minura? Yung pangalawang araw ko po yan, sir, na nagtatrabaho po. Na buong maghapon na pong nakatayo sa kaka-assist po ng customer, nag-aayos po ng gulay. Tapos, saglitan lang po umupo ako dahil po sa sobrang sakit na po ng aking paa, kakatayo po. Nakita niya po ako na umupo, sabi niya po sa akin umupo ka naman po, tangina mo ka, tumayo ka, magtrabaho ka dyan, yun po yung Ulit sabi na, niya. pakiulit. Sabi niya. Sabi niya po sa akin. Napagod ka na, nangangalay ka na, Opo. dahil na maghapo ka nakatayo, na umupo ka, anong sabi sa'yo? Sabi po sa akin, umupo ka na naman mo ka, magtrabaho ka, yun po ang sabi sa akin. Good ka? Hindi po, sir. Bigla na lang po ako tumayo at nag-assist na lang po ulit ng customer. Tuloy-tuloy lang. Naulit Opo. yon. Opo, Your Honor. Ganun din, na pagkakataon na nakatayo ka, nangalay ka, naupo ka, nagpahinga. Hindi ka sumagot na, pagod na ho ako, kaya umupo ako, pahinga mo ng konti. Hindi po. Kasi po, sobra pong tapang talaga ni ate. Naulit ba yon? Naulit po yun sa amin, sir, pag kami pong magkatrabaho, Ikaw sa'yo? Sa akin po, naulit din po yun, sir. Ano naman namura insidente? Po. Yung pong umuwi na po, yung may may nasira po akong repolyo. Iwa sa'yo? Namura po ako. Binanggit mo kanina. Opo. Senator Tulfo, you have the witness. Okay, Mr. Papaw. So, lahat kayo nakatikim ng pagmamalupit. It doesn't have to be yung pananakit, physical, pero kuminsan emotional kasi namumura kayo. Yes po. Tinatawag kayo ng kung ano ng pangalan. Yes po. Okay, hindi lang ikaw, kundi pati mga kasamahan mo. Yes po. Now, si Manang LV, ang palagi niyang napagdiskitahan na hindi lang murahin siguro, pati saktan na. Anong sa palagay mo, bakit si Manang LV ang napagdidiskitahan niya palagi? Sa kwento po sa amin ng mga katrabahador ko po doon, si Ate LB daw po ay nagnakaw. Yun po ang kwento din ni Ate Franz po sa amin, nagnakaw daw po yan. Pinagkakatiwalaan daw po niya yung dati, tapos nagnakaw daw po si Ate LB. Kaya po gayon. Okay, sinabi niya nagnakaw doon si Manang LV. Opo. Okay, sa inyong pagkakaalam, totoo ba hindi? Sa pagkakaalam ko po ay wala pong katotohanan kasi po itinatanggi po yun ni Ate LB. Okay, good. So, nung time na yung dito kay Mrs. Ruiz na nagnakaw si LV, pinabarangay niya ba? Yun pong hindi ko na po alam. Ano raw yung ninakaw? Ninakawan daw po sa Ate Franz ng pera po. Magkano raw? Malaking halaga daw po. Ito na yata yung 12,000 during the last hearing, nasabi niya 12,000. Ninakawan daw siya ni Manang LV. Since then, doon ba nag-umpisa yung pananakit na? Kasi yung po pagmamalupit? hindi ko po alam yun. Kasi po nung pumasok po ako, bago po ako nag-umpisa ng trabaho po kay na Ate Franz po, nakita ko na po si Ate LV na marami pong sugat sa katawan, peklat, at saka po madungis siya. At may mga pasa din po.